Hello, good morning sa ato ang mga amigo diha. Labaw na sa atong mga aspiring registered master electrician na mga mag-take og board exam. So kaning mga requirements, no, na ato ang i-discuss karon, mula ni sa requirements na ako ang na-research. Siguro na pay uban na wala na ko nabal-an, so please na lang na inyo siyang ikuan. I-research pod basig na ako ay nakulang. Pero sa karon mao ni ako ang nakita, no, na requirements para sa mag-take og Registered Master Electrician or RME. Okay. Once again, maayong buntag sa tanan. Mayang adlaw. Kung ikaw usa ka person na naga-desire mag-take og Registered Master Electrician PRC Board Exam, okay, paminawan ni ako ang share sa imo ha, sa inyo ha, kay mga requirements kini, no, based sa ako ang research. Okay, let's continue. Sige, ang upcoming, no, na 2026 registered master electrician o RME licensure examination PRC. So na ay first na exam this year, April 23, 2026. No, kay isa ka tuig kaduha man na. Ang next is September 7, 2026. Okay? So sa dihang mag take mo, make it sure na prepare mo og advance pa, no? Ibig sabihin mga ang documents ninyo prepare na dapat 2 to 3 months. For example, man good, ang board exam is April 23. So around February something before 1 month na siya, before board exam, March na, mag-start na ang filing. Okay? So make it sure na prepare ang imong documents para pag-abot sa filing, okay, ready na, dili na ka dili ka na mangita sa imuhang mga documents. Okay, I suggest 2 to 3 months ready na ang imuhang mga documents. Dapat 3 months gani, no? Ready na. Okay, sama sa pag-ready nimo, sa pag-prepare po nimo sa board exam, sa imuhang review, okay, you must prepare also para sa kuan, para sa mga documents na imuhang kuan ipasa sa PRC. Okay, let's continue. Muna siya, no? April 23, 2026, first batch. Ang second batch is September 7, 2026. So, pili ka lang. It depends sa imuhang preparation in terms sa imuhang pag-review o preparation sa imuhang documents. Okay? So, let's continue. So, okay. Muna siya ang requirements, no, based sa ako ang research. Okay, so prepare sa imong PSA birth certificate. So PSA gid siya, no, kinahanglan gid siya original and photocopy kay maghatag ka og photocopy ana. Then PSA marriage contract or certificate para ni siya sa female applicants. Okay, para lang ni siya sa babae. Ang next nato na requirements is ang transcript of records. Okay? So, dapat ma-prepare nimo ni siya, i-request nimo siya in advance. Okay, TUR, no, with scan picture, school seal, special order, oh. So, naka different school man good,
basig na po yung mga different na mga requirements. Kaya dapat layo pa i-request na nimo ni sa imuhang school kung asa ka na-graduate para dili ka magdali-dali. Kaya usahay na yung mga transcript of records na dugay maabot kung i-request dayon. So it takes time pa mong dapat i-ready na nimo siya in advance. So na NBI clearance valid at least 6 months on the day of filing. Okay, so naaman dira sa Jensen. So naapod dito sa Marbel, sa Coronadal. Dito wala ko ikuan dito kung taga Pulumulo ka, pero kung taga Jensen ka, abot Jensen. Or it depends kung asa ang duol sa imuhang area. So NBI clearance, no. Okay? Sige. Muna siya ang qualification, education plus experience, no? Based ni siya lagi sa ko ang na-research. Sige. Number 1, so dili ni siya kinahanglan na tanan nimo ha, or ni siya ibig sabihin kung asa ka mabilong. Okay, completed at least 3 years of BE Electrical Engineering or BSE program plus 1 year of practical experience in practical wiring installation, operation, and maintenance. So dapat completed po na example naka-complete kag 3 years, so plus 1 year practical experience sa electrical. Okay? So ang ikaduha, or no, kung wala ka ka-eskwela og 3 years of BS Electrical Engineering BCE, or completed a 2-year vocational electrician course plus 2 years of apprenticeship experience in electrical work. So ibig sabihin nakatapos ka og 2-year course, no? Then plus 2 years experience, no, sa electrical work. So pwede siya. Ikaduha, completed a 1-year vocational electrician course. Okay? So before man good, no, napatong 2-year course, so next ato mura gitanggal. So kung makahuman kag 1 year vocational electrician course plus pero kailangan ka og 3 years na apprenticeship or electrical experience. Then if completed high school or equivalent class, for example karon di ba may mga K-12 ano, no? So kinahanglan ka og 5 years of electrical experience bago ka maka-take og RME, no? PRC board exam. So kung wala ka nakaabot, wala ka nakakuha og vocational course, high school ka, no, magkuhan ka og 5 years na experience. Okay? So mo na siya, no? Or na siya dili na ibig sabihin na tanan nimo imuhang kuan gina siya. Maskin asa lang, it depends sa imuhang background sa sa education. Okay. Okay, let's continue. So na other possible supporting documents. So pag-abot magud sa PRC na namoy pilapan didto. Dapat I suggest, no, pag start sa filing, dapat pag-start na dayon. Example, ang start sa filing is example is March 25. Mo ginang first. So dapat March 25 mag-file ka na. Preparasyon gini mo na siya. Kaya nga naman naamang yung mga time na dili nimo mabantayan. I mean, wala nimo gina-expect na yung mga documents na wala ka pa. So at least may time pa kay kung example 1 week na lang mag board exam na tapos wala ka pa ka-file, tas daghan na pa yung mga kulang. I mean, naga-file ka, tas may kulang. So, magkaroon siya og stress sa imuha. Then, dako chance maapektuhan ang imuhang board exam. Kaya mas stress naman ka. Kaya dapat, first day pa lang, kaya 1 month lang na mo kinahatag sa PRC, dapat tapos ka na sa pag-file. Kaya dali lang man na siya pagkumpleto imuhang documents. So, naka-pila pa na application form. Okay? Completed online. Okay? PRC online services. So, sa mga dati is manual. Sa Digital PRC, so karon is pwede na siya online. So, double check lang yun na siya ha. Tapos, permanent registration record. So, napo na ipila pa na PRC form 203. Mas mayo gani kung example makalugar mo, makaadto mo PRC, for example sa Jensen, kung asa mo na dool na area, as mo dito, no?
unsa pa ang mga requirements para ikaw mismo sure ka na unsa pa ang i-prepare. Okay, basig ako may mga kulang akong mga instruction o mga na-research, so at least madugangan ang imong idea. Okay, next is certificate of experience and practice affidavits depending on educational experience combination. So mo ta itong na-discuss gayna. So sama ni okay, sorry. So nakadepende mo guni siya sa imong experience. So nagadepende pod ang ibig sabihin ang imuhang practice affidavits kung unsa isulat sa experience nimo. Okay? So muna siya na kinahanglan imo siyang i-prepare pod. Okay? So na kay hatagan mo ka certificate ana man gud sa imuhang gitrabahoan. Okay. So na ako'y nadunggan, but I will confirm pa ani kung tinuod is that kailangan pa siya og in situ sa TISDA. Okay, I am not sure ana, nag-research ko pero di na ko siya makita. But nakadungog ko, in case na ma-confirm to siya, na I will inform diri. Okay, I will update. Kung naamoy makita ana na requirement pa ang TISDA in situ, please inform me. Okay, thank you so much in advance ano. So additional requirements the board may require listed in official advisory or issuances. Ibig sabihin, kung may mga additional requirements kay dili man gud tanan masulti gyud nato, so naa sila yung mga additional requirements, so please be kuan lang. Kanang mangita kag kuan mga sources pod mag-seek pud ka kay basig na ako'y mga ano ba mga ideas o mga information na dili pod nako masulti kay basig wala pa pod nila na kuan pod na announce. Okay, let's continue. Okay. So important notes, so all documents will be properly prepared before filing the application during the opening period announced by PRC. So muna siya na dapat naka-prepare na ang imuhang mga documents. Ibig sabihin, example, March 25 ang start sa filing, dapat February pa lang, sa month na February, dapat prepare na imong mga documents. Ready na sa tanan. Kaya nga naman, pag start sa filing sa 25, hulog na nimo ka isa lang. Wala na kay problemahon. Imuhan na lang isipon na pod ang pag-review. Kaya naabang gugoy experience dati, no, sa pag-take na ako og registered electrical engineering board exam. Ang uban, pipila na lang kaadlaw bago pa naga-process, bago pa nila ginaasikaso. So dili pwede ana, dapat layo pa naka-prepared na ang imuhang mga documents para dili ka ma-stress. Kay maapektuhan ba ang result o ang imuhang pag-board exam kung stress ka. Okay? So, sa pa, requirements may vary slightly each exam cycle, so always check the official PRC notice to the public or the RN examination bulletin published on PRC.gov.ph for the specific schedule. So, ibig sabihin, you have a role to play. No, ako lang is to inform you this important notes, no, na mga requirements. So, you have role to play pod na pangitaon po nimo o i-ask po nimo unsa pay mga specific requirements pa kay kani siya magud murag general lang akong gihatag. Wala ko kabalo if there's any new requirements na ipa-comply ang PRC. Okay? So, thanks for watching, no? So, thank you so much. So, naami ko ano, natay nag-create tag ko ano, online reviewer for RME na makita nato sa kung i-follow us in reviewAssistant.ai. So kani siya na online reviewer, no, powered ni siya sa AI. So mas dali ni siya kay nganuman i-explain sa imo ang mga area na dili pa nimo masabtan. Okay? So thank you so much and God bless sa inyong pag-take for this coming
registered Master Electrician PRC board exam this year. God bless. Hopefully, nakatabang sa inyo ang ako ang vision. Bye-bye.